Isang taon na nga lang ang natitira, eleksyon na naman. Ang COMELEC nagdesisyong muling gamitin ang Precinct Count Optical Scan o PICOS machines na ginamit sa nakaraang automated elections. Pero ilang grupo ang umaalma dahil may depekto raw ang mga PICOS machine. GMA News investigates ano-ano nga ba ang mga depektong nakita sa mga ito. May report si Sherry Ann Torres. Sa presyong 1.8 billion pesos, nagkasundo na ang COMELEC at kumpanyang Smartmatic. Bibilhin ang mga PICOS o Precinct Count Optical Scan Machine na ginamit noong 2010 para sa eleksyon sa susunod na taon. Yan ay sa kabila ng rekomendasyon ng COMELEC Advisory Council na binubuo ng mga kinatawan ng gobyerno at pribadong sektor na idaan sa bidding ang pagpili ng automated election system at huwag nang gamiting muli ang mga PICOS machine ng Smartmatic. Purely ang kanilang papel ay recommendatory. Why did we decide in favor of PICOS machine? Ang binigay po ng Kongreso sa amin ay 7 billion lang. What they're saying is that as long as the option to purchase doesn't mean that all services will be awarded to the same provider, they're okay with it. Kaya ang mga multo na nagdaan, nagbabalik sa kasalukuyan. You can look further in the other reports that merong mga pagkakamali na hindi pa nakokorek. Si COMELEC Commissioner Augusto Lagman matagal nang tutol sa paggamit at lalo na sa pagbili ng mga PICOS machine ng Smartmatic. 236 deficiencies pa and issues yung kailangan i-fix. Up to now, meron pang mga hindi naayos. 2 years ago, alam na nila na may mga problema Then dapat naman inayos na nila. Una, bagsak daw ang mga PICOS machine sa accuracy test ng COMELEC noong 2009. Sa pagsusuri, nakakuha ng 99.6% accuracy score ang mga makina o isang mali sa kada 250 botong bibilangin nito. Samantalang ang napagkasunduan ng ahensya at Smartmatic, mahigit 99.9% dapat. The system is completely auditable. And so there are other cases where the COMELEC requested changes, improvement, changes on the screens, changes on the way the software flows, right? So there are small changes in the flow of the software, in the screens, etc., to address some of those events that, like I said, are not really the PICOS fault. Nariyan din ang takot na sa halip na maprotektahan ng mga balota, posible raw magamit ang mga makina para sa malawakang dagdag bawas. The system that was implemented was vulnerable to, in fact, internal tampering. Ang mga PICOS machine kasi may console port daw na maaari umanong samantalahin ng mga may masamang balak. Pero ang pinakanakababahala, ang source code o ang programang ginamit para sa buong automated election system. Ang problematic po ay ang programa, yung computer programs ng Smartmatic PICOS. Maraming pagkakamali. Yung pinadalang datos mula sa PICOS machine papunta dun sa COMELEC Public Access website. Bago pa man gamitin noong 2010 elections, may nakita na mga pagkakamali sa source code ang Systest Labs, ang kumpanyang pinili ng COMELEC para kilatisin ang programa. If you read the report of Systest Labs, basically they're telling COMELEC that the system is accurate and secure. And they are actually giving green light to COMELEC to utilize the software. COMELEC started a second certification of the software where we basically were addressing line by line every other comment that Systest had. Sa pagsusuri ng Center for People Empowerment and Governance, ilang mga boto ng mga kandidato noong nakaraang eleksyon ang posible umanong hindi na ipadala sa central server at hindi na bilang dahil sa programming error. May mga napapatungan na resulta or maybe it's missing in transmission, incomplete ang data na lumalabas sa kanilang website. Nasa batas, ayan ay dapat nakalagay sa public website ng 3 taon. Wala, tinanggal nila yan. At nang kinakanvas na sa Kongreso ang mga boto para sa pagkapresidente, lumutang ang isa pang malaking problema sa programa. Umabot sa 250 milyong botante ang na-transmit ng mga PICOS machine, samantalang nasa 50 milyon lang ang aktual na bilang ng mga botante. But why 256,733,195? Why was it corrected? Yes, basically, sir, the answer is when the image that is embedded into the
canvassing server was taken from the overall software. Basically, it was multiplied by 5 the number of registered voters plus the number of registered voters for Hong Kong and Singapore. Ngayong napipintong muling magamit ang mga PCOS machine, panawagan muli ng ilang eksperto, isapubliko na ang source code upang masuri at mapatibay ito. According to the law, 9369, kailangan ipa-review mo rin sa mga interested political parties and groups. Para malaman mo kung meron bang code na nadadaya. How can they make it available to these groups if they didn't own the source code? Ang Smartmatic ayaw daw isapubliko ang source code sa pangambang makokompromiso ang seguridad nito. Pero nasa COMELEC pa rin daw ang huling desisyon. COMELEC always had in 2010 access to the source code, and it will have continuous access to the source code in the future. And eventually, if they decide to do so, they can also make modifications. Siniguro naman ng COMELEC, pinaplansya na nila ang mga gusot. Yung mga pagkukulang po sa nakarang halalan, like glitches and flaws nung automated election, yan po ay pinag-uusapan din namin, and we find ways how to address these glitches.